Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University, kaibigan. It's another beautiful day to be grateful. Another topic natin dito, kaibigan, itong i-share natin itong resentment. Ano ba itong resentment, kaibigan? Maganda itong libro, kaibigan, kasi marami itong kasi klase na emosyon, kaibigan, na kung aware tayo, kaibigan, pwede pala nating makontrol or pwede tayo makakuha ng idea sa mga eksperto paano natin para ma-improve and we keep growing, learning and growing, kaibigan. Wow! Okay? So, that's the way daw, kaibigan. Hindi pagkatapos natin sa school, elementary, high school, college, mag-stop na tayo because it could be that we are wired wrongly, kaibigan. So, okay? It depends kasi yun, kaibigan, kung sino yung ka-associate natin. So, it could be that we are thinking the same thoughts, kaibigan, that we think that we are correct. Pag hindi natin, hindi tayo aware, hindi tayo magiging conscious na mayroon palang ibang bagay paano siya ma-improve, di natin yun malalaman. Okay? So, it's really good to have this, kaibigan. Mag-keep reading tayo, kaibigan. Okay? So, topic natin ngayon, kaibigan, itong resentment. Ano itong resentment, kaibigan? Okay? Yung resentment, kaibigan, sabi ni Dale Carnegie, basahin natin ng isang ano niya, kaibigan. Even if we cannot love our enemies, at least love ourselves. Okay, let's love ourselves so much that we won't permit our enemies to control our happiness, our health, and our looks. Ganito daw yun, kaibigan. Okay, bakit nga ba tayo, ano yung resentments? Parang may anger tayo or parang may bitterness tayo sa ibang tao. So, bakit nafe-fail natin yun? Kasi human being tayo, kaibigan. So, walang tao na hindi makaka-fail ng bitterness or anger. Okay, so bakit at the first place, bakit nafe-feel natin yon? It could be daw na, sabi dito, it could be na mayroong mga bagay na gusto nating ini-expect natin na yun yung ini-expect natin pero hindi nangyayari. Okay? Or it could be mayroon kang tao na ini-expect mo yung, na ito yung gagawin niya or ito yung sasabihin niya but hindi niya nagawa. So, parang mayroon kang resentment, nagagalit ka. So, paano natin daw to i-overcome? Kasi natural to, palagi natin tong makikita, palagi natin tong ma-experience at hindi tayo aware na ganito pala tayo because anything na hindi tayo aware, kaibigan, anything that we cannot accept, we cannot change. Okay? So, the only ang mga bagay lang na pwede nating i-change are the things that we are able to accept. Okay, so pag madali tayong magalit, resentment, mayroon tayong anger or bitterness, siguro nga dahil mayroong mga events or pangyayari na gusto natin hindi siya nangyayari as expected. Wow! So, hindi natin control, kaibigan, yung ibang tao, paano mag-isip yung ibang tao, paano mag-act yung ibang tao, kaibigan. Yung control lang natin is tayo, yung mind natin, paano tayo mag-respond pag may ibang tao na or any bagay or circumstances na nangyayari hindi sang-ayon sa gusto natin na mangyari. Wow, okay? Anuhan pa natin to ng ano, kaibigan, ng kunting paano nga ba natin siya paano to siya nag-trigger, kaibigan. Okay, ganito. It could be interpretation of the events. Then paano yung pagkaintindi mo sa events na yun, kaibigan. Okay? Pag mayroong events na nangyayari, it depends how you interpret. It could be pagkasabi ng ibang tao, kaibigan, is hindi yun masama sa kanya, pero pag interpret mo, kaibigan, iba yung pag-interpretation mo sa kanya. 'Di ba? May ibang tao na magsabi ng something pero hindi nila yun minimin na yun yung sasabihin, pero iba yung pagkaintindi mo. Then nagagalit ka na or mayroon ka ng grudge or anything. So yun yung isang ano sa resentment, kaibigan. Isa pa is paano natin i-identify yung story. Okay? Ayun nga, paano natin i-identify yung story? It could be that story ba is sa pagkaintindi mo is masama kahit hindi naman talaga masama. And yung repetition, kaibigan, pag palagi natin yung nire-repeat yung events, kaibigan, anything na nire-repeat natin yung events or anything na palagi nating piniplay natin sa mind, kaibigan, it will become stronger. Okay? Anything na we do repeatedly, kaibigan, we think repeatedly, it will become stronger and stronger. So it depend yun kung ano yung bagay na yun. It could be good or bad. Okay? So pag palagi nating iniisip na good habits or good anything, we will grow and yun yung ma-attract natin, kaibigan. But wala tong exemption. Pag palagi natin iniisip yung mga negative din, mag-grow din yun siya, kaibigan. Wow! So ganun siya ka powerful, kaibigan. So paano natin daw to i-overcome itong resentment or itong may anger or bitterness sa ibang tao?
Wow, kaibigan, ganito daw yung kaibigan. Una is kailangan nating mahalin natin yung sarili, kaibigan. Let's love ourselves and also love others. May kasabihan nga daw, kaibigan, nga kung okay. May kasabihan doon na may kasabihan na kung na may depression ka or anything na iniisip mo na hindi maganda, ang solusyon daw yun, kaibigan, is mag-isip ka araw-araw na how you can make someone happy. Paano mo mapasaya yung ibang tao? Yun daw, masusolve daw yun, kaibigan. Wow, napaka-strong. So, anyway, basahin natin tong paano to i-deal yung resentment dito, kaibigan. Okay? So, isa is i-ano lang natin, kaibigan. I-change lang natin how we interpret the things, how we evaluate. It could be, di ba? Pagkasabi ng ibang tao, pwede natin siyang i-interpret as hindi siya parang hindi siya masama or parang hindi makasakit sa atin, kaibigan. So it depende yun paano natin i-interpret. The way we change our interpretation, kaibigan, it could change our emotion as well. Wow, pwede natin i-confront yung situation, kaibigan. Okay, i-confront natin instead of thinking, i-confront natin yung tao or yung situation na yun para mas maganda na makausap natin. Baka hindi talaga yun yung main niya, tayo lang yung nag-iisip ng masama, kasi yung mind natin, kaibigan, minsan napakalikot kahit ano lang yung gagawin. Pangatlo, kaibigan, is i-forgive natin, kaibigan. Okay, i-forgive natin yung kung sino man yung nagsasabi doon. At ang pang-apat is forget. Kalimutan natin, kaibigan, kasi end of the day, kaibigan, pag palagi mo yung nire-repeat anything na repetition sa mind mo, kaibigan, it will grow. Kasi ano yung pinofocus mo, kaibigan, that's the law of the universe, it will grow. Anything, ano yung pinofocus mo, it will grow, kaibigan. Wow, hopefully may natutunan tayo dito, kaibigan, sa resentment or itong anger or failed bitterness. But why nangyayari ito sa atin, kaibigan? Walang taong hindi maka-experience nito, kaibigan. We are a human being, but when we are aware na pwede pala ito nating i-neutralize, so we can easily communicate with others and improve and grow, kaibigan, then why not? Alright, hopefully na sa magandang kalagayan ka. Close your eyes, open your arms, and not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom, shakala.